Kabiyak ng puso ng pagiging Pilipino ang pagkakaroon ng simpatya sa mga taong galing sa hirap na patuloy lumaban sa buhay. Tunay nga naman ng mga taong nakaranas ng buhay sa ilalim ay mas masarap makitang lumipad o magtagumpay sa kanyang piniling buhay o larangan. Tulad ng kababayan natin na dating nangangarap lang na makilala, ngunit ngayon gumagawa na ng sariling pangalan sa ibang bansa. Walang iba kundi si Renz Abando. Kung paano siya nagsimula, anong buhay meron siya noon at ngayon, tara, pag-usapan natin. Tulad ng simpleng kabataan dito sa Pilipinas, namulat si Renz sa tipikal na buhay. Mahirap, masaya, at payak na pamumuhay. Pinanganak si Renz Joseph Mamuyak Abando o mas kilala ng karamihan na Renz Abando noong March 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union. Pumasok siya ng elementary at nanirahan na rin dito. Tulad ng kanyang mga kaibigan, sa murang edad ay kinakitaan na agad ang batang Renz Abando ng potensyal sa larong basketball. Kung kaya't pinagpatuloy niya ang kanyang paglalaro at narepresenta ang kanilang lugar. Pagdating nito ng huling taon niya sa high school, ay lumipat sila sa Urdaneta, Pangasinan at doon sumibol ang kanyang pangalan. Pinagpatuloy nito ang paglalaro hanggang gumawa ng ingay ang kanyang pangalan sa kanilang lugar. Mas lalo pa siyang napansin nung tumuntong siya ng kolehiyo at nag-aral sa Philippine College of Science and Technology noong 2016. Di kalaunan ay napukaw ng kanyang husay sa paglalaro ang coach ng UST na si Coach Alvin Ayo. Di nagtagal ay inalok at kinuha ito upang magkaroon ng pagkakataon makapaglaro sa nasabing university. Di naman pinalampas ni Renz ang pagkakataon na nakalahad noon sa kanyang palad. Agad siyang nagpakitang gilas at pinaghusayan ang training na binibigay sa kanila. Dito nga ay nakalaro niya ang mga player na dati ay naririnig o nakikita lang niya sa TV. Dahil sa husay nito, napansin din ni Terdy Ravena, isa sa mga kilalang player noon sa liga, ang husay at taas tumalon ng isang Renz Abando. Sa katunayan ngay, sa isang nilang laban, ay binigyan ni Terdy si Renz ng isang sapatos bilang tanda ng kanyang respeto at panghikayat na mas pagbutihin pa ni Renz ang paglalaro. Isa sa mga di malilimutang pahayag ni Terdy ay nang tawaging banta sa buong liga sa darating na panahon si Renz Abando. 2019, naglaro si Renz sa PBA D-League. Suot ang uniforme ng UST at kinatawan ito sa 3x3 Basketball Championship. Hindi man nakamit ng kampyonato, ngunit di naman masusukat ang naiambag ni Renz upang umabot sa finals ang UST. Ngunit sa kabila ng magandang performance nito sa UST, ay isa ito sa mga nagdesisyon na umalis dito sa di umano'y di magandang pag-handle ng players sa bubble training nila sa Sorsogon. Dahil sa passion nito sa paglalaro, ay lumipat ito sa NCAA at pinili ang Letran Knights, ang defending champion noong panahon na yon. Sa dami namang offer sa kanya ng iba't ibang team o university, ay pinili pa rin niya dito upang matutunan ang taas ng antas ng training, gameplay at oportunidad. Sa unang game nito bilang Letran ay kumamada agad ito ng 19 points, 8 rebounds, 4 blocks at 3 assists laban sa CSC Blazers. Nagtala naman ito sa sumunod na laban ng 11 points, 1 assist kontra Arellano Jeep at 24 big points, 5 rebounds, 4 assists at 3 steals laban sa Perpetual Altas. Pinamunuan naman ng team at kumamada ng 18 points, 9 rebounds at pinatuob ang San Sebastian Stags at nakuha ang twice to beat advantage. Dito nga ay tinalo nila muli ang Altas with 24 points Renz Abando. Nag-advance sa finals ang Letran Knights upang harapin ang Mapua Cardinals. Season's MVP. This will be given by Sir Oliver Victor B. Amoroso, Father Vic, and Father Clarence. Your rookie MVP, Renz Abando! Bago magsimula ang Game 2, 1-0 lead by Knights, ay ginawa rin si Renz Abando bilang Rookie of the Year at Season's MVP at napasaban din ito sa Mythical 5 ng season na yon. Nakuha din ng Knights ang panalo sa finals versus Mapua with perfect 12-0 sweep upang maiuwi muli ang ika-19 na kampyonato para sa Letran. Dahil dito, nakatanggap din siya ng resolution of congratulation of commendation mula sa La Union Provincial Board
para sa mga tagumpay na kanyang nakamit noong taon na yon. June 28, 2022, pumirma si Renz sa anyang KJC sa KBL o Korean Basketball League at nagkaroon ng hindi bababa sa 237 million Korean won o humigit kumulang 13.9 million pesos. October 30, 2022, unang beses sumalang si Renz sa liga at nagtala ito ng 6 points sa loob ng 10 minutes playing time. Di man ganun kaganda ang shooting percentage niya sa debut match niya, ay hindi pa rin nawala ng kumpiyansa si Coach Kim Sang, ang coach ng anyang KGC, kay Renz Abando. Kabaliktaran ng pinangangambahan ng iba na baka ibang na siya, ay mas lalo pa siyang binigyan ng pagkakataon ng kanyang coach upang ilabas ang laro. Sa second game nito, kalaban ng Wonjo DB Promi, ay muli siyang pinagkatiwalaan ng kanyang coach. Hindi naman niya binigo ito at binigyan niya ito ng solid performance at nagtala ng 20 points, 6 blocks at 3 rebounds. Bilang pagpapatuloy ni Renz Abando, muli niyang pinabaunan ng team ng Changwon LG Sakers ng 17 points, 7 rebounds at 2 blocks. Laban naman sa Suwon, pumukol naman si Renz ng 15 points, 3 rebounds at 4 blocks. At nakuha ang career high nito na 30 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 blocks sa 1-point game loss kontra Seoul KS Knights. Noong January 15, 2023, nakuha at nakamit ni Abando ang Slam Dunk Contest Champion sa All-Star Game ng Liga. Bukod pa rito ay nakamit din nila Abando ang 2023 EASL Champion Week Preseason kasama ang team niya at nagtala siya ng 11 points, 2 rebounds na panalo. Pagkatapos ng regular season na ito, nakuha ng team ng anyang ang pinakamagandang standing sa liga. Sa playoffs naman, nalimitahan ang minuto ni Renz, ngunit nanalo pa rin sila at nagpatuloy ang team sa finals. Final Game 1 ay kinapos ang anyang KGC at natalo. Sa Game 2 ng finals, nagtala siya ng 18 points, 4 rebounds at 3 assists upang itabla ang laban sa 1-1. Game 3 ay muli silang natalo. Game 4 ay muling nag-step up si Renz at kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 3 blocks at 2 assists sa loob ng 35 minutes playing time at muling nagtay ang series sa 2-2. Game 5 ay hindi masyado nakapag-ambag si Renz sa koponan at patuloy nag-struggle ang kanyang shooting at natalo sa series 2-3. Game 6 ay bumawi si Renz at muli niyang pinakita ang pusong Pinoy at pinasok ang isang clutch shot with 56 seconds remaining at nakuha ang 22-2 run ng KGC at nakumpleto ang comeback win at mapwersa ang Game 7. Sa final last game, Game 7, ay tila di naging priority ni Renz ang pagpuntos. Ngunit ang mga depensa niya at pag-step up ng iba pa niyang katim ang naglagay sa kanilang kupunan upang masilyado ang ika-4 na kampyonato sa KBL. 2023 ay lumaro din ito sa Gilas, Pilipinas at narepresenta ang bansa. Limitado man ang oras ay patuloy pa rin ang mga tao na naniniwala sa kakayahan niya. Hindi dahil kung paano tumingin ng isang Pilipino sa mga taong galing sa ilalim, kundi sa angkin nitong kakayahan at sipag sa napili niyang propesyon. Marami nang napatunayan ng isang Renz Abando sa kasalukuyan. Siya ang buhay na katotohanan ng katagang malayo pa, ngunit malayo na. Marahil hindi pa niya napapakita ang buong potensyal niya bilang isang manlalaro. Ngunit darating din ang araw na magiging isa siya sa mukha ng Philippine basketball. Salamat sa panonood, kapatid. Kung meron kang gustong sabihin o i-suggest, negative man o positive, ipagpapasalamat ko ito. Kaya comment mo na yan sa ibaba at babasahin ko lahat yan. At maaari nating maging topic sa susunod na video. Kung ano man yan, tara, pag-usapan natin.